Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Sugatan ng 2 pulis sa patuloy na protesta na idinadaos sa People Power Monument. 4 naman na relihista ang arestado. Sa detalye, alamin natin mula kay Justine Ignacio. Justine. Naomi, sugatan ng 2 pulis habang 4 naman na relihista ang arestado sa idinaos sa rally ng Iglesia ni Cristo ay kay NCRPO Police Major Ibelasino ay Piasino na ibig ng bus ang isa sa mga pulis habang isa naman ang nasa pangumano ng relihista. Kinula na sila ngayon sa PNP General Hospital. Arestado naman ang 4 na relihista kung saan isa rito ang bus driver. Sa ay nakakapagpag dalawa naman ang nanunak. Ay Piasino, wala pang nakakasundo ang kung hanggang anong oras ang mga relihista. Sa kabila ito ng kawalan nila ng permit na ayon kay Asino, may karapatan pa rin niya sila magpahayag basta't hindi aabot sa pananakit. Sa ngayon, nasa 10,000 na ang naitala nilang bilang ng mga individual na nasa lugar. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio. Ingat kayo dyan. Samantala, isang minor de edad na ina ang ginahasa at pinatay sa Bukidnon. Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, patay ang isang 17 anyos na ina matapos saksakin at pinaniniwala ang ginahasa pa ng isang lalaki sa tabi ng ilog sa Sitio Nataring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon nitong Linggo, Hunyo 28. Sa investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktimang si alias Dina noon ang kanilang 7 buwan na anak at kinakasama na si alias Bob na naglalabas sana ng kanilang mga damit sa ilog. Nang bumalik si alias Bob sa kanilang bahay dala ang kanilang anak, nadaanan niya ang isang lalaki na sa may spillway ng ilog na nag-aayos ng kanyang motorsiklo na kinilalang si alias Roy. Matapos ang halos 30 minuto, bumalik si alias Bob sa kinaroroonan ni alias Dina, ngunit ikinagulat niya na lang ang kanyang nadatnan na kinargana ng suspect ang duguan niyang kinakasama na akmang itatapon pa sa ilog. Sinubukan niyang habulin kaya binitawan ng suspect ang biktima, ngunit di na siya naabutan ni alias Bob. Agad naman niya nga dinala sa pagamutan ng biktima, ngunit nasawirin matapos magtamo ng maraming sugat sa katawan. Pinaniniwalaan din itong ginahasa dahil wala na itong pang-ibabang kasuotan ng matagpuan. Isa sa ilalim pa sa autopsy ang bangkay ng biktima habang ang suspect ay patuloy na pinaghahanap. Nag-alok na rin ang alkalde ng lungsod na si Mayor Sulatan Jr. ng pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan nito. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Sa ibang balita, good news mga kaserbisyo, formal na inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Mismong si Labor Secretary Francis Tolentino ang nag-anunsyo nito. Ang dagdag 695 pesos na arawang sahod ay aakyat na sa 780 pesos. Ibig sabihin, madadagdagan ng 85 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Ipatutupad ang unang 60 pesos increase sa July 19 habang ang 25 pesos naman ay ipapatupad sa January 2027. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.